Ang walang kapantay na martial god. Unang yugto, Kabanata 326, Talon ni Dubi. Si Lin Fang ay kalmadong nakatayo sa ulan, napapaligiran ng mga taong iyon. Mayroong dalawang malalakas na cultivator ng Zuan Chi layer na kabilang sa isang Dark League. Ang mga taong ito ay naglakas loob na huwag igalang si Yuji at ang Imperial City Guards. Tila may nagutos sa kanila na hindi pangkaraniwang katayuan. Gusto ng taong iyon na patayin si Lin Fang. Sinusubukan ni Lin Fang na suriin ang sitwasyon. Bukod sa angkan ng Yu at Yu, gusto din siyang patayin ng Dugu Clan. Siyempre, maaaring ilan din ito sa mga tao ni Duan Tianlang. Sino ang nagutos sa iyo? Sabi ni Yuji sa malamig na tono. Ang mga taong ito ay kahanga-hanga at agresibo, kung naroon sila, kukunin nila si Lin Fang. Hindi na hinintay ni Yuji na sumagot sila at sinabing, narinig ko na ang Yu Clan ay may malapit na koneksyon sa mga liga. Ikaw ay dapat na isang madilim na liga na ipinadala ng Yu Clan. Ano naman sa'yo? Bakit ka nandito? Sabi ni Yuji kay Dubi. Nagtataka si Yuji kung ano ang ginagawa ni Dubi doon dahil ayon sa pinakahuling balita, si Dubi ay dapat na nagsasanay sa kanyang paglilinang. Napakasimple ng goal ko, kung mabibigyan niya ako ng duel, aalis na ako. Walang pakialam na sabi ni Dubi na ikinagulat ng mga tao. Dumating si Dubi dahil gusto niyang makita kung gaano kalakas si Lin Fang, gusto niya ng duel laban kay Lin Fang. Tumingin si Yuji kay Lin Fang at nakitang nakatingin si Lin Fang kay Dubi, na parang may napansin siya. Bahagyang tumanggo si Lin Fang at sinabi sa mahinang boses. Sige, simulan mo na. Medyo nagulat ang mga tao. Nakakagulat na pumayag si Lin Fang sa kahilingan ni Dubi. Biglang naglabas si Dubi ng nakakatakot na blade energy, matalas, brutal at malamig sa yelo. Ang dalisay na chi ay walang tigil na hinihigop sa kanyang katawan. Isang maliwanag na liwanag ang kumikinang sa paligid ng Dubi. Ang tanging braso na mayroon si Dubi ay hindi na isang braso, ito ay tila isang talem. Ang kanyang braso ang kanyang talem. Atake ng enerhiya. Medyo nagulat si Lin Fang. Anong napakalakas na enerhiya? Ang mga kakayahan ng talon ni Dubi ay umabot na sa mga sukat ng enerhiya. Maaari niyang i-condense ang lahat ng kanyang blade energy sa kanyang braso at gawing matalim na blade. Kasabay ng kanyang lakas ng Zuan Chi layer, ang kanyang talon ay nakakatakot. Nang maramdaman ni Yuji ang enerhiya ng espada, isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Talagang karapat-dapat si Dubi na tawagin. Pinakamataas na disipulo ng Celestial Academy. Ang kanyang puwersa at chi ay nakakatakot. Nag-iisip si Yuji kung magiging mapanganib ang sitwasyon para kay Lin Fang. Isang puting liwanag ang nagsimulang lumiwanag sa katawan ni Lin Fang. Purong chi ay umiikot sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, hindi pa nakakalusot si Lin Fang sa Zuan Chi layer ngunit maaari na niyang i-condense ang purong chi. Bukod dito, ang ilang nakakatakot na matalas na enerhiya ng espada ay sumalakay din sa kapaligiran. Ang kanyang makapangyarihang sword energy ay lubhang matalas at malawak ngunit tila kalmado. Nadama ng karamihan na si Lin Fang, sa sandaling iyon, ay hindi na si Lin Fang ngunit naging kanyang espada, na parang sumanib sa kanyang espada. Umuulan pa rin ngunit walang patak ng ulan sa paligid ng katawan ni Dubi at Lin Fang. Hindi makalapit sa kanila ang ulan dahil napapalibutan na sila ng purong chi na nagbubuga ng nakakasilaw na liwanag. Dahan-dahang itinaas ni Dubi ang kanyang braso. Para siyang dahan-dahang nagtataas ng talem. Kasabay nito, iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at isang hindi kapani-paniwalang dami ng chi ang pumuno sa kapaligiran. Nagbago ito sa isang nakakatakot na dami ng purong chi. Biglang hinawakan ang kamay niya puno ng isang especially adana ganap na gawa sa purong chi, puno ng pinaghalong lakas ng labanan, nakamamatay na chi at sword chi. Handa na ako. Matapos makapasok sa Zuan Chi layer, 18 beses kong ginamit ang aking talem, 18 tao ang namatay. Sana ikaw ang unang makakaligtas. Mayabang na sabi ni Dubi, ngunit hindi siya pinansin ni Lin Fang. Madilim at maulan ang kapaligiran. Dahan-dahang ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang kamalayan upang maramdaman ang paligid. Kasabay nito, sa isip ni Lin Fang ay lumitaw ang isang espada. Isa itong itim, na espada. Ito ay ang nakamamatay na espada ng isang death god. Sa tuwing nakikita ni Lin Fang ang espadang iyon, nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Napuno ito ng walang katapusang dami ng purong laban ng chi at purong nakamamatay na chi na dahan-dahang maa-absorb sa kanyang espada. Habang lumalakas si Lin Fang, mas makokontrol niya ang itim na espada at mas nakakatakot ang kanyang espada na gawa sa purong chi. Nang makita ni Dubi na nakapikit si Lin Fang, naglabas ng mas malakas na chi, ngunit ang hindi kapani-paniwalang lakas ng labanan ay nakakatakot. Tila hindi ito titigil sa paglakas habang ito ay nasusunog sa kapaligiran. Na-curious si Dubi na makita ang huling yugto ng espadang iyon. Gaano kaya kalakas ang espada ni Lin Fang? Ngunit sa parehong oras, naramdaman niya na ang kapangyarihan ng espada na iyon ay hindi titigil sa paglaki at palaging magiging mas malakas. Place rate. Sigaw ni Dubi, hindi na siya nagpatuloy sa paghihintay. Ang kanyang braso ay naging isang malakas na talon na nagpapaliwanag sa kapaligiran. Sa hangin, lumitaw ang isang dambuhalang blade illusion. Kaagad pagkatapos, sumalakay si Dubi. Bumaba mula sa langit ang dambuhalang talon na iyon at tila masisira nito ang kapaligiran. Ang purong chi na nilalaman nito ay napakalakas. Biglang nagsimulang kumilos si Lin Fang. Ang kanyang espada na gawa sa purong chi ay tumaas sa hangin at ang kanyang enerhiya ng espada ay naging isang ilusyonaryong espada na nagsimulang umatake sa napakalaking talem. Ang mga tunog ng metal ay walang patid na kumakalat sa kapaligiran. Ang mga tunog na ito ay malakas at kakaiba na parang totoo. Ang aking espada ay kayang lipulin ang lahat.
Ang katawan ni Lin Fang ay nagsimulang sumipsip ng hindi kapani-paniwalang dami ng lakas ng labanan. Unti-unting umangat sa ere ang kanyang katawan ngunit hindi man lang mukhang flashy ang kanyang galaw. Sa totoo lang, gumagalaw lang ang enerhiya patungo sa talam na iyon. Ang espada ay lumalaban sa napakalaking talam. Sa sandaling iyon, itinaas ng mga tao ang kanilang ulo at nakita ang napakalaking talam na iyon pati na rin ang espada na nagbanggaan sa isa't isa. Isang napakalaking mapang Apeng Chi ang bamaha sa lugar. Napakahirap isipin ang napakalaking talam at ang espada na nakikipaglaban. Walang anumang nakakatakot na pagsabog, walang kumikislap na ilaw. Mayroon lamang enerhiya na lumalaban sa enerhiya, ang bawat isa ay hindi kayang talunin ng isa't isa. Nakakatakot. Ang mga taong ito ay talagang mga henyo. Akala ng mga tao sa karamihan. Kitang-kita ang talam ni Dobby ngunit si Lin Fang, sa kanyang lakas ng Ling Chi layer, ay nagawang labanan ang mga pag-atake ni Dobby. Bahagyang napaatras si Lin Fang. Siya ay sumisipsip ng lakas ng labanan na patuloy na nag-aapoy sa paligid niya. Hingal na hingal ang karamihan. Sa sandaling iyon, kumislap ang mga ilaw at nawala ang talam ni Dobby. Kasabay nito, nawala din ang espada ni Lin Fang na gawa sa purong chi. Ang dalawang taong ito ay tumigil sa pag-aaway ng sabay. Maaari kang makipagkompetensya sa akin sa isang tiyak na lawak. Sa kasamaang palad, kailangan kong labanan si Kiyong Biluo bukas. Huminto tayo para sa araw na ito. Sana buhay ka pa bukas. Nang matapos magsalita si Dobby, tumalikod siya at umalis sa tabing ng ulan. Ang malungkot at nag-iisa na silweta ni Dobby ay mukhang malungkot at nag-iisa gaya ng kanyang nag-iisang braso, ang kanyang puso ay puno ng layuning pumatay. Tulad ng sinabi niya, kung tatanggapin ni Lin Fang na makipagduel sa kanya, aalis siya. Sa susunod na araw, lalaban siya kay Kiyong Biluo at hindi siya makatanggi. Maaari lang akong makipagkompetensya sa iyo sa isang tiyak na lawak, iyon ang iniisip mo. Sabi ni Lin Fang habang malamig na nakangiti at ibinuka ang kanyang mga mata. Agad naman siyang pumikit muli. Ang kanyang espada na gawa sa purong chi ay lumitaw sa kalangitan at ang lakas ng labanan ay nagsimulang muling mag-alab sa kanyang katawan. Kumunat ang noo ng mga tao sa karamihan. Ano ang gustong gawin ni Lin Fang? Art. Sa sandaling iyon, isang salita lang ang sinabi ni Lin Fang, na tila malamig ang tunog. Kumislap ang silhouette ni Lin Fang. Hindi na niya kailangan pang makita ng kanyang mga mata, malinaw at malinaw sa kanyang isipan ang lahat ng nasa paligid niya. Bumaba ang espada mula sa langit. Kaagad pagkatapos, isang nakamamatay na ilaw ang nagliwanag sa lugar. Dalawang silweta ang natama ng espadang iyon nang hindi man lang nagkaroon ng oras para magbigay ng nakakakilabot na tili. Si Lin Fang ay lubhang walang awa. Nakakagulat na wala siyang masyadong sinabi sa buong panahon, ngunit agad niyang pinatay ang kanyang mga kalaban. Dalawang cultivator ng Zuan Chi layer na nakatago sa mga anino ay agad na pinatay. Ang mga tao ng Dark League ay dumating upang kunin si Lin Fang, ngunit hindi ito para imbitahan si Lin Fang para sa hapunan. Sa halip, gusto nilang patayin siya. Sa makatuwid, gaya ng dati kapag may nagbanta sa buhay ni Lin Fang, pinatay niya sila ng walang pagpipigil. Ang pumatay o papatayin ay ang filosofiya ni Lin Fang. Sa isang malupit na mundo, tulad ng mundo ng paglilinang, kapag may gustong pumatay sa kanya, hindi siya magiging maawain at mabait, sa huli ay papatayin siya ng kanyang mga kaaway kapag nagkaroon sila ng pagkakataon. Kung siya ay agresibo at walang awa kapag pinapatay ang mga taong gustong pumatay sa kanya, mabubuhay siya ng husto mas matagal. Bakit niya pinili ang unang pagpipilian? Kung may gustong pumatay sa kanya, papatayin na lang muna niya. Ito ay isang madaling prinsipyo at determinado si Lin Fang na manatili dito. Ang mga ekspresyon ng mukha ng ibang tao ay lubhang nagbago. Bago dumating, hindi nila naisip na ang kapangyarihan ni Lin Fang ay nakakatakot. Ang lahat ng naroon ay mamamatay kung aatakehin ng espada ni Lin Fang. Si Lin Fang ay parang Diyos ng kamatayan. Subukan mo kung maglakaslub ka, sabi ng isa pang cultivator ng Zuan Chi layer sa karamihan, na ang ekspresyon ng mukha ay nagbago ng husto. Ang walang katapusang dami ng purong chi ay nagsimulang umikot sa kanyang braso. Ang brasong iyon na puno ng purong chi ay nagbobomba sa kapaligiran patungo kay Lin Fang ngunit ang espada ni Lin Fang ay tumusok sa dalisay na chi at sa kanyang mga kalaban na puso. Bumalik sa Celestial River, nagawang patayin ni Lin Fang ang mga cultivator ng Zuan Chi layer. Simula noon, maraming oras na ang lumipas at naabot na ni Lin Fang ang tuktok ng layer ng Ling Chi. Kasabay ng kanyang nakakatakot na espada na gawa sa purong chi, paano matatakot si Lin Fang sa mga cultivator sa unang Zuan Chi layer. Kahit na hindi ginamit ni Lin Fang ang kanyang purple spirit, maaari pa rin niyang talunin ng isang cultivator ng unang Zuan Chi layer. Sa tuwing bumababa ang kanyang espada mula sa langit, maaari nitong agad na wakasan ang ilang buhay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 327, Swordfish Ion. Bumubuhos ang ulan, may dugong namamatay sa tubig na pula. Ang espada ni Lin Fang ay walang tigil na gumagalaw. Ito ay nakasisilaw at walang patid na pinapatay ang mga taong dumating para sa kanya, pagkatapos ay bumagsak sila sa isang ilog ng dugo. Gayunpaman, sa di kalayuan, ang ilang mabangis na mukhang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit ay walang tigil na sumusugod patungo kay Lin Fang. Sila ay walang takot at tila wala silang pakialam sa pag-alay ng kanilang buhay sa espada ni Lin Fang. Nang makita nila ang hindi mabilang na mga bangkay sa lupa, mukhang hindi sila apektado. Ang mga tao ng madilim na liga ay namatay, ang katotohanan na ang mga taong ito ay napatay ay nakakatakot. Kahit na ang isang cultivator ay mas malakas kaysa sa kanila, ang isang maliit na pagkawala ng pansin at ilang kawalang ingat ay maaaring magbigay sa madilim na liga ng magandang pagkakataon na umatake ng biglaan at patayin siya. Si Lin Fang ay mukhang walang ekspresyon at walang emosyon.
Para siyang nag-iisa sa kanyang espada. Ang kanyang espada ay nakasisilaw at tinatanggap ang kamatayan, ito ay walang patid na pagpatay sa mga tao. Nang si Lin Feng ay pinagsama sa lupa, imposibleng maging pabaya siya o magambala. Malinaw at malinaw niyang nakikita ang bawat potensyal na nakamamatay na pag-atake na paparating sa kanya na parang slow motion. Ang isip ni Lin Feng ay parang isang supercomputer habang kinokontrol niya ang kanyang espada, napakamisteryoso. Ang nakakatakot kay Lin Feng ay ang paminsan-minsang malalakas na cultivator ng Zuan Chi layer na nagsasagawa ng mga sorpresang pag-atake kay Lin Feng. Hindi sila lumalapit sa kanya, sila lang gamit ang mga taktika ng Human Wave ng Dark League upang makipagkompetensya kay Lin Feng. Ito ay isang masamang plano. Sa hindi kalayuan, pinagmamasdan ni Yu Ji ang mga patay na Dark League na pinatay ni Lin Feng. Si Yu Ji ay mukhang ganap na hindi apektado ngunit ang kanyang puso ay medyo bumilis kaysa karaniwan. Ayon sa pangalawang prinsipe, si Lin Feng ay napakalakas. Bukod dito, sinabi rin ng pangalawang prinsipe na hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung gagamitin ni Lin Feng ang lahat ng kanyang lakas, ngunit isang bagay ang sigurado, ang pagkatalo sa mga tao sa unang layer ng Zuan Chi ay hindi isang problema para kay Lin Feng. Sa makatuwid, hindi nag-alala si Yu Ji kay Lin Feng. Dumating lang siya dahil gusto niyang makita kung gaano talaga kalakas si Lin Feng. Kasabay nito, nakikita rin niya kung paano pinatay ni Lin Feng ang kanyang mga kalaban. Bukod pa rito, si Lin Feng at ang kanyang mga umaatake ay lubos na sumasalungat sa mga tuntunin ng kapangyarihan at impluwensya. Sila ay mula sa ganap na magkakaibang mga background. Brewer. Isang lilang liwanag ang biglang sumalakay sa kapaligiran. Ang mga Dark League cultivator ay hindi lahat ng malakas na cultivator sa tuktok ng Ling Chi layer, mayroon ding maraming tao sa lower Ling Chi layers. Mula sa una hanggang sa ikasyam na layer ng Ling Chi, bawat antas ay naroroon sa mga umaatake. Walang tigil silang umaatake kay Lin Feng at walang tigil na pinapatay. Ang lilang liwanag ay sumisikat sa hangin. Sa isang iglap, maraming tao ang nawala sa lilang liwanag at natunaw sa kawalan. Lahat sila ay naglaho ng walang iniwan na bakas. Pinaikit ng isang malakas na cultivator ng Zuan Chi layer ang kanyang mga mata. Si Lin Feng ay mas malakas kaysa sa inaasahan nila. Sa kabutihang palad, nakapaghanda sila ng perpektong plano, tiyak na mamamatay si Lin Feng. Sa malawak na lugar na nakapalibot kay Lin Feng, ang mga magsasaka na. Malapit sa kanya ay nilamon na ng lilang liwanag ngunit patuloy na sinunggaban siya ng mga kaaway mula sa bawat direksyon. Tila gusto nilang maubos ni Lin Feng Gangchi sa isang mahabang labanan. Mamatay. Sigaw ng isang cultivator ng Zuan Chi layer sa malalim na boses. Kaagad, itinapon ng buong pulutong si Lin Feng at inatake siya. Isang dagandong na ingay ang nagsimulang mapuno ang kapaligiran. Isang walang katapusang karagatan ng mga pag-atake ang lumilipat mula sa malayo patungo kay Lin Feng. Ang lilang lawa ay nakapalibot pa rin kay Lin Feng. Si Lin Feng ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong, ang kanyang siluwet ay kumikislap at sa isang iglap, dalawang siluwet ang natupok ng lilang liwanag na nakapalibot sa kanya. Hindi na hinintay ng isa pang grupo ng mga tao si Lin Feng na magkusa at atakihin sila, nagmamadali silang lumapit sa kanya. Nagmamadali silang pumunta kay Lin Feng na parang wala silang pakialam sa kamatayan. Kasabay nito, ang ilang mga siluwet ay tumalon sa hangin at nagpakawalan ng isang napakalaking pilak na lambat. Ang mga sinulid ng lambat na iyon ay sobrang solid at sobrang matalas, tulad ng maraming matutulis na laba. Kung may mahuli sa lambat na iyon, ang kanilang katawan ay magwawakas ng kalunos-lunos. Bumangon ka. Galit na sigaw ni Lin Feng. Ang lilang lawa ay naging bagyo ng mga lilang ahas na hamarang sa lambat. Kasabay nito, maraming mga silweta ng ahas ang kumikislap at lumipat patungo sa mga taong may hawak ng lambat. Sa lupa, marami pang tao ang umaatake kay Lin Feng. Kasabay nito, umatake din ang cultivator ng Zuan Chi layer. Isang karit na ilusyon ang lumitaw sa kanyang likuran habang ang purong chi ay pabago-bago sa kapaligiran. Ang kanyang katawan ay naging isang ilusyon at isang hindi kapanipaniwalang dami ng nakamamatay na matalas na chi ang lumitaw. Moonlight Hook. Sigaw ng Zuan Chi layer cultivator habang iniswipe ang kanyang kamay patungo kay Lin Feng. Sa isang iglap, ang tila hindi mabilang na crescent moon ay lumitaw sa kanyang kamay at nagsimulang lumipat patungo kay Lin Feng habang sila ay naghiwa-hiwalay sa kapaligiran. Ang bawat isa sa mga crescent moon ay naglalaman ng nakakatakot na chi. Kung nakipag-ugnayan sila sa isang tao, madali nilang hatiin sa kalahati ang katawan ng taong iyon. Sash-sash ang mga gilid ng karit ay nadikit sa katawan ng mga miyembro ng Dark League sa pagitan ng cultivator at Lin Feng. Itong mga crescent moon ay dumaan sa dalawang tao, dugo na puno ng hangin at nagpakawala sila ng nakakakilabot na hiyawan. Kakapatay lang nila. Ang banayad ngunit nakakatakot na mga tunog na ito ay tumatagos sa eardrum ng mga tao. Isang talon na gawa sa purong chi. At saka, bagay na bagay ito sa kanyang espiritu. Napakalakas niya, naisip ni Lin Feng habang nanginginig. Hindi mapipigilan ng nakakatakot na purple spirit ang matalim na crescent moon attack na ito. Pierce. Galit na sigaw ni Lin Feng. Nagsimulang naglabas ng nakakasilaw na liwanag ang kanyang espada. Ang espada na nasa kamay ni Lin Feng ay tila maaaring tumusok ng kahit ano. Sash maraming tao sa harap ni Lin Feng ang hinihiwa ng crescent moon sickle ngunit hindi iyon pinansin ni Lin Feng. Sa sandaling iyon, naglalabas siya ng hindi kapani-paniwalang dami ng nakamamatay na enerhiya at tila nanigas ang kanyang katawan. Isang makamandag na ahas ang nasa likuran niya, ito ay gumagalaw. Patungo sa kanya na may malinaw na intensyon na pumatay. Napakagaling nilang magtago, talagang mga skilled assassin sila. Nararamdaman ni Lin Feng ang lahat ng mga bagay na ito ng malinaw.
Nararamdaman din niya na may matulis na bagay, parang punyal, na palapit ng palapit sa likod niya. Ang cultivator sa Zuan Chi layer sa likod niya ay nangangailangan lamang ng ilang segundo at matutusok niya ang puso ni Linfang. Anino? Tahimik na sabi ni Linfang sa kanyang sarili. Ang kanyang katawan ay nag-transform sa isang anino at nawala sa paningin. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumalaw sa kadiliman. Bumalik, galit na sigaw ng Zuan Chi layer cultivator na nasa harapan niya habang nagsimula siyang tumakbo. Ang liwanag ng kanyang talon ay sumasalakay pa rin sa kapaligiran. Gusto niyang bumalik si Linfang at magpatuloy sa pakikipaglaban. Kasabay nito, ang punyal sa likod ni Linfang ay papalapit na rin. Kahit na ginagamit ni Linfang ang kanyang mga kasanayan sa anino, hindi niya naiwasan ang kanilang nakamamatay na pag-atake. Sa ganoong mga pangyayari, hindi siya makatakas, ang pagtakas ay haantong sa kanyang kamatayan. Roar! Isang nakakatakot na dagandong ang sumalakay sa kapaligiran. Mula sa likuran ni Linfang, ang mga purple snake ay gumagalaw sa paligid sa sobrang galit. Nagpatuloy sila sa pagmamadali sa hangin. Kasabay nito, nagmamadali pa rin si Linfang. Kahit sa harap niya, ang kapaligiran ay napuno ng hindi mabilang na crescent moon blades. Krr! Krr! Napunit ang kanyang damit. Sa ilalim ng nakakatakot na crescent moon blades, nagsimulang bumuhos ang dugo mula sa katawan ni Linfang. Nakakaloka. Ngunit sa parehong oras, si Linfang ay walang oras upang bigyang pansin ang kanyang mga pinsala. Ang kanyang katawan ay nag-transform sa isang hindi kapani-pani walang matalas na espada at sumugod patungo sa cultivator ng Zuan Chi layer na nasa kanyang harapan. Napakabilis niyang kumilos na parang anino. Nag-transform ang kanyang katawan sa isang espada. Mamatay. Sabi ni Linfang na may nakakatakot na sigaw. Ang cultivator ng Zuan Chi layer ay biglang nagsimulang huminga sa pagkamangha. Kaagad pagkatapos, ang katawan ni Linfang ay malapit nang bumangga sa kanya. Inilunsad ni Linfang ang kanyang katawan patungo sa cultivator ng Zuan Chi layer at nakakagulat na ang katawan ni Linfang ay tumusok sa kanya. Napagtatanto ng cultivator na iyon na ang magkabilang mata niya ay lumalayo sa isa't isa. Ang kanyang katawan ay unti-unting naghihiwalay din sa dalawang bahagi. Pinuto ni Linfang ang kanyang katawan sa dalawa. Isang nakakatakot na sigaw ang lumabas sa hangin. Sumambulat ang dugo at kaagad pagkatapos, nahati ang katawan sa dalawang piraso at bumagsak. Ang mga tao ay namangha. Ang cultivator sa Zuan Chi layer na nasa likod ni Linfang ay biglang huminto at tumingin sa gulat. Napatingin siya sa katawan na nahati sa dalawa at nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Pinuto ni Linfang ang katawan na iyon sa dalawa, hindi gamit ang isang paa, ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang buong katawan bilang isang espada. Si Linfang, isang sandali bago, ay hindi isang tao, sa halip, siya ay naging isang espada, isang napakalupit na espada. Sword fusion. Bulong ng cultivator. Ang kanyang puso ay marahas na nanginginig. Ang isang cultivator sa layer ng Ling Chi ay nasa galit ng pagpatay, patuloy na umaatake at nagtatanggol sa sarili, at pinapatay niya ang napakaraming tao. Ito ay naging dugo, ang lupa ay nagkalat ng mga bangkay. Bukod pa rito, ginamit niya ang kanyang buong katawan para putulin ang katawan ng isa pang cultivator dalawa, at ang cultivator na iyon ay nasa Zuan Chi layer. Ang hakbang na iyon ay napakaganda at nakakagulat. Halos hindi makapaniwala ang ibang tao. Nakita lang niya si Linfang na dahan-daang lumingon at ang katawan ay natatakpan ng malalalim na sugat. Walang tigil na umaagos ang dugo mula sa kanyang katawan ngunit parang hindi man lang namalaya ni Linfang kung gaano katindi ang kanyang mga sugat. Ang dalawang matalim na malamig na mata ni Linfang ay nakatitig sa isa pang Zuan Chi layer cultivator. Ang kanyang puso ay brutal na nanginginig. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng takot nang humarap sa isang nagsasaka ng layer ng Ling Chi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 328, As-asin. Sino ang nagpadala sa iyo para patayin ako? Tanong ni Linfang na may malamig na tono. Inaapi niya ang kanyang kausap. Ito ay isang tumpak at tumpak na plano. Napakaraming cultivator ng Ling Chi layer ang dumating upang patayin si Linfang. Ang isang cultivator ng Zuan Chi layer ay direktang inatake siya habang ang isa pa, isang assassin, ay sinusubukang patayin si Linfang mula sa likuran. Sa ganoong tumpak na pag-atake, maaari itong nakamamatay. Bukod dito, malinaw na pinatunayan nito na gusto nilang patayin si Linfang. Gayunpaman, hindi madaling hulihin o patayin si Linfang. Ang grupo ng malalakas na cultivator na iyon, ay hindi gustong buhayin si Linfang. Sa araw na iyon, tiyak na kailangan niyang mamatay. Sa kabutihang palad, si Linfang ay may higit sa isang card sa kanyang manggas. Kahit na napakalakas ng grupong iyon ng mga tao, pareho ang resulta, hindi nila nagawang patayin si Linfang. Ang mga nakaisip ng balangkas na iyon ay malamang na hindi akalain na ang mga bagay ay mangyayari sa paraang ginawa nila. Matapos ang lahat ng napakalaking pagpaplano at makapangyarihang mga bitag, si Linfang, laban sa lahat ng inaasahan, ay buhay pa rin. Malubhang nasugatan siya dahil sa lahat ng karit ng Crescent Moon. Nasugatan siya ng mga blades, wala sa mga ito ay mga ilusyon at lahat ay naglalaman ng hindi kapani-paniwalang lakas ng pag-atake. Ang pag-atake ay hiniwa sa laman at kalamnan ni Linfang. Kung hindi niya ginamit ang kanyang espiritu upang pabagalin ang pag-atake at kung wala siyang mabilis na reaksyon, mas malala ang pinsala. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung kaya pa niya lumaban. Ang cultivator na iyon ng Zuan Chi layer ay nakapikit ang kanyang mga mata, na kumikislap, na parang may iniisip siya. Nang makita ni Linfang ang mga mata ng kanyang kausap, isang napakalaking dami ng nakamamatay na chi ang tumaas sa hangin. Isang natatanging liwanag ng espada ang lumitaw at agad siyang sumugod.
Sa sandaling iyon, siya ay naging isang espada, isang tibak na maaaring paksay ng anumang bagay sa landas nito. Mukhang naging mas malakas ang kakayahan ko sa espada. Naisip ni Lin Feng. Kahit na naabot na niya ang dimensyon ng sword fusion, nagawa pa rin ni Lin Feng na mapabuti ang kanyang visualization. Maaari din niyang subukang maunawaan ang kanyang celestial book ng mas detalyado. Ang antas ng paglilinang ni Lin Feng ay masyadong mahina para sa kanya upang maunawaan ang espada na iyon ay nasa suspension. Marami pa siyang dapat matutunan. Ang ibig sabihin nito ay maaari niyang galugarin ang puwersa ng espada, mga pag-atake ng enerhiya, pagsasanib ng espada, at mga espada sa pangkalahatan upang makakuha ng mas malalim na pangunawa, na magbibigay daan sa kanya upang maging mas malakas. Wala pa rin siyang napakataas na antas ng paglilinang, sa makatuwid, kailangan pa niyang maglagay ng maraming trabaho sa kanyang pangunawa. Magagamit niya ito para mapataas ang lakas ng kanyang sword energy at attacks. Matapos makipaglaban sa napakaraming mga kalaban sa labanan mula sa isang sandali, nagkaroon ng impresyon si Lin Feng na ang kanyang sword fusion ay naging mas malakas, na para bang siya ay nasira sa isa pang layer sa kanyang sword dimension. Nararamdaman ng assassin sa Zuan Qi layer ang nakakatakot na sword energy ni Lin Feng. Nanginginig ang kanyang puso. Sa sandaling pinatay ni Lin Feng ang kanyang kaparehas sa Zuan Qi layer, ang kanyang puso ay nawalan na ng pag-asa. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya na hindi siya kasing lakas ni Lin Feng. Ang kanyang sigla, sigasig at lakas ng pakikipaglaban ay hamina ng husto. Kahit na ang lakas ni Lin Feng ay halos pareho sa kanya, ang pagkatalo ay nakikita na. Yuklan o Duguklan. Isang hakbang pasulong si Lin Feng habang pinakawala ng higit pa sa kanyang sword energy na sumipol habang tumutusok ito sa hangin. Pag sinabi ko ba sa'yo, papakawalan mo ba ako? Tanong ng cultivator ng Zuan Qi layer na hindi na nakayanan ng pressure. Nakakagulat na naipahayag niya ang kanyang mga iniisip, ito ay malinaw na sa tingin niya ay mas malakas si Lin Feng kaysa sa kanya, kaya nakakagulat na tinanong niya kung pakakawalan siya ni Lin Feng. Sa sulok ng bibig ni Lin Feng ay lumitaw ang isang mapanuksong ngiti. Sinabi niya, ay malamig at hiwalay. Kanina pa, sinubukan mo akong patayin. Para dyan, mangangailangan ako ng isang braso, pagkatapos mong sabihin sa akin na maaari kang umalis sa iyong buhay. Habang nagsasalita siya, hindi humihiwalay ang kanyang sword energy. Napakalamig pa rin ito gaya ng dati habang nakadiin ito sa cultivator. Bahagyang bumilis ang pintig ng puso ng cultivator na iyon. Kailangan niyang bayaran ang halaga ng isang braso. Mayroon ka lang 3 segundo para magdesisyon. Sabi ni Lin Feng na malamig at nakahiwalay. 1, 2. Nagbilang si Lin Feng ng hanggang 2 at humakbang pasulong, na parang aatake na siya. Sasabihin ko sa iyo. Sigaw ni taong iyon na hindi nakayanan ang nakakatakot na pressure. Kaagad pagkatapos, siya ay nagbigay ng isang kakilakilabot na tili. Ang tunog ng mga basag na buto ay kumalat sa hangin habang pilit niyang dinudurog ang lahat ng mga buto sa kanyang braso sa alabok. Ang kanyang braso ay nagsimulang makalawit ng maluwag. Sinira na niya ang paggamit niyang braso. Minsan, mas malakas ang isang cultivator, mas natatakot siya sa kamatayan. Kahit na hindi nila maisulong ang kanilang paglilinang ngayon, maaari nilang tamasahin ang mga kasiyahan ng mahabang buhay. Ang ibang mga tao mula sa madilim na liga ay ipinadala ng ilang matataas na opisyal. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa kanila. Sa ngayon, dumating lang ako para tumulong, ang gawain ko ay patayin ka. Kung alam kong hindi kanila kayang talunin, hindi na sana ako sumama. Sabi ng lalaki na walang gana. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, idinagdag niya. Ang taong umupo sa akin ay kabilang sa Yuklan, siya ang ikalimang master, at iniutos niya ang iyong kamatayan. Sino ang ikalimang master? Tanong ni Lin Feng. Liu Tianxi. Kumugon sa kausap ni Lin Feng at kaagad pagkatapos ay idinagdag. Sinagot ko ang lahat ng iyong mga katanungan. Ngayon, pwede na ba akong umalis? Mawala. Sabi ni Lin Feng. Natuwa ang cultivator, mabilis siyang tumalikod at ang kanyang silweta ay kumikislap sa malayo. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakamamatay na enerhiya ang biglang sumulpat at nagpa-vibrate sa kanyang puso. Bigla siyang tumalikod at gusto niyang igalaw ang kanyang kanang kamay, ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niyang nadoronj niya ang kanyang kanang braso at hindi niya magamit, hindi na niya maabsorb ang purong chi. Krar. Isang pilak na sibat ang tumagos sa kanyang dibdib. Biglang, isang tao, na mukhang sobrang kalmado at malamig lumitaw, ito ay ang opisyal ng Imperial City Guards, si Yuji. Kakapatay lang niya. Assassin ka rin ba mula sa Celestial Academy? Tanong ng taong iyon habang nakatitig kay Yuji, umaagos ang dugo mula sa kanyang katawan. Ang mga taong nagmula sa Celestial Academy ay sumusunod sa utos ng kanyang kamahalan ngunit ikaw, sa halip, ay sumusunod sa utos ng Yuklan, bakit ka namin pakakawala? Ang boses na iyon ay tumagos sa kanyang mga tainga at kaagad pagkatapos, ang pilak na mahabang sibat ay gumalaw at sinira ang kanyang mga laman loob. Ang mga panloob na organo ng nagsasaka ng Zuan Qi layer ay dinurog. Namatay siya sa isang miserableng kamatayan. Bukod dito, mukhang kalmado pa rin si Yuji, pagkatapos ay mahinahon niyang hinugot ang kanyang sibat mula sa bangkay. Tumingon siya at agad na tumingin kay Lin Feng. Kung hindi kayang patayin ng Chi X si Marquis ang kanyang mga kaaway, handa akong gawin ito para sa iyo. Mahinahong sabi ni Yuji ngunit ang kanyang mga mata ay parang isang makamandag na ahas. Ang makamandag na bahaging iyon ay bihirang lumitaw ngunit 2 beses na siyang nakita ni Lin Feng. 2 beses lang din niyang nakita ang sibat. Ang unang pagkakataon na nakita niya ang sibat na iyon ay noong pinatay niya si Meng Han.
Ang pangalawang pagkakataon ay ilang sandali ang nakalipas nang patayin niya ang cultivator ng Zuan Chi layer. Salamat. Walang pakialam na sabi ni Linfang. Agad siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo, dahan-dahan dahil sa kanyang pagod. Ubo-ubo. Napuno ng hangin ang mga tunog ng pag-ubo. Tumulo ang dugo mula sa mga sugat ni Linfang at ang kanyang dugo ay nahalo sa tubig ulan. Nang makita ni Yu Ji si Linfang na mabagal na naglalakad dahil sa pagod, isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Nag-iisip pa rin siya kung, isang sandali bago, sadyang ibinigay ni Linfang ang lahat para takutin ang kanyang huling kalaban. Sa sandaling iyon, hindi kaya ni Linfang na makipaglaban sa isang cultivator ng Zuan Chi layer, gayunpaman, ang isang asasin ng Zuan Chi layer ay labis na natakot kay Linfang kaya sinira niya ang paggamit ng kanyang sariling braso. Sa huli, nauwi siya bilang isang bangkay sa lupa. Isang tao na ang pinakamalaking takot ay ipinadala sa kanyang susunod na buhay. Sa sandaling iyon, sa Lovesick Forest, ang ilang mga kabataan ay mahinahong nakaupo sa ilalim ng pavilion sa lawa. Minsan nga, umiinom sila ng lovesick na alak. Ngayon na ang tamang oras, sa tingin ko. Sabi ni Yun Tianxing habang naghagis ng bato sa tubig, na lumikha ng maliliit na alon na gumagalaw sa lahat ng 4 na direksyon. Huwag kang mag-alala, kasama ang lahat ng tropang ipinadala mo, tiyak na mamamatay si Linfang. Sabi ni Yu Tiancheng na may hiwalay na ugali. Siya ang may ideyang pumatay kay Linfang at si Yu Tianxing ang gumawa ng plano. Kasabay nito, ginamit nila ang kanilang impluensya para mag-recruit ng ilang tao mula sa madilim na mga liga para patayin si Linfang para sa kanila. Matapos makilala ni Linfang si Liu Kanglan at dahil wala si Meng Qing sa tabi ni Linfang, napagpasyahan nilang ito ng tamang oras para patayin si Linfang. Tama ka, patay na si Linfang. Sabi ni Yu Tianxing habang tumatango. Parang kinukumbinsi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Linfang mula sa bitag. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, narinig nila ang ilang hakbang na papalapit na nagpabilis ng tibok ng puso ni Yu Tianchen. Tumingon siya at nakita niyang may mabilis na tumatakbo papunta sa kanila. Patay na ba si Linfang? Tanong ni Yu Tianchen habang nakatayo. Ang taong iyon ay nagtaas ng ulo, tumingin kay Yu Tianchen, na mukhang naiinip na, at ang ekspresyon ng mukha ng mga tao ay tumigas. Natatakot silang magsalita. Ha? Nang makita ni Yu Tianchen ang katahimikan ng kanyang kausap, nagkaroon siya ng masamang hula at sumigaw. Nagtanong ako sa iyo, Master Yu, hindi pa namatay si Linfang. Nakatakas siya ng buhay ngunit siya ay malubhang nasugatan. Sabi ng taong iyon na nanginginig sa takot na ikinagulat ni Yu Tianxing na nagsabi. Nasugatan lang siya. Paanong hindi siya patay? Anong ginagawa niyo, Dam? Nakapagtataka, wala ni isa sa inyo ang nag-abalang habulin at patayin siya. Lahat ay patay, lahat sila ay pinatay. Sabi ng taong iyon sa mahinang boses habang nakababa ang ulo. Nagsimulang tumibok ang puso ni Yu Tianxing. Namatay sila. At si Linfang ay nasugatan lamang. Inakala lang niya na si Linfang ay nakatakas lamang habang nasugatan, ngunit pagkatapos. Isang nakakakilabot na pakiramdam ang sumalakay sa kanyang puso. Si Linfang ay hindi patay. Kung isasaalang-alang ang ugali ni Linfang, kung malalaman ni Linfang na ang nagpadala ng mga tao para pumatay sa kanya ay si Yu Tianxing, hinding-hindi niya ito bibitawan. Mula sa sandaling iyon, kailangan niyang maging lubhang maingat. Ang walang kapantay na martial god, Yugto. Kabanata 329, ang laban ni Qiyong Biluo at Dubi. Si Linfang ay nakaupo na naka-cross-legged sa isang cultivation room ng Central Tower. Walang tigil na pinupuno ni Pure Chi ang kapaligiran at tumatagos sa katawan ni Linfang. Ang mga cultivator ay maaaring makabawi mula sa mga pinsala ng mas mabilis sa tulong ng Chi. Bukod pa rito, kung mas mataas ang antas ng kanilang paglilinang, mas kaunting oras ang kailangan nila upang mabawi. Matapos masira sa mas mataas na layer ng cultivation, kahit naputulin ang braso ng isang cultivator, maaari nilang mabawi ito ng may sapat na oras. Mayroong ilang mga alingaw na nagsabi na kahit na ang gusto ng emperador na mamatay, maliban kung ang bawat bahagi niya ay ganap na nawasak, siya ay mabubuhay muli. Si Linfang ay malubhang nasugatan ngunit dahil siya ay tumagos sa dimensyon ng lupa, nagbago ang mga bagay. Mas malakas ang kanyang mga kalamnan at mas mabilis siyang makarecover. Sa loob lamang ng isang araw, ang Chi ng langit at lupa ay makapagpapagaling sa kanyang mga sugat, siya ay gumaling na sa kanyang mga sugat. Bukod pa rito, naubos niya ang maraming Chi niya sa labanan. Matapos gumaling ng dalisay na Chi, ang kanyang katawan ay patuloy na sumisipsip ng nakakabaliw na dami ng pinong dalisay na Chi na direktang tumagos sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga daluyan ng dugo. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Linfang ay nabalot, mula ulo hanggang paa ng isang maliwanag at nakasisilaw na puting liwanag. Ang nakakasilaw na puting liwanag na iyon ay ang Chi na pinalapot ni Linfang sa purong Chi. Natapos na ni Linfang ang proseso ng pagbabago ng kanyang Chi sa purong Chi na maaari niyang kontrolin. Kapag ang lahat ng Chi sa loob ng kanyang katawan ay ganap ng nabago sa purong Chi, matututo siya ng isang kasanayan na magagamit niya kapag nalagpasan niya ang layer ng Ling Chi at nakapasok sa Zuan Chi layer. Papalapit ng papalapit si Linfang sa layer ng Zuan Chi. Bukod dito, sa silid sa itaas ng silid ni Linfang, ang Chi ng langit at lupa ay bumubuhos sa atmosfera. Dahan-daang bumukas ang pinto ng kwarto at may lumabas na siluet. Ang taong iyon ay tiyak na si Qiyong Biluo. Kagad pagkatapos, tumalon siya sa hangin at gumamit ng purong Chi para itulak ang kanyang katawan pasulong. Pagkatapos ay sumulyap si Qiyong Biluo sa mga tao na may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, sa plaza, ang isang pulutong ay nagtipon na. Ngayon ang eksaktong araw ng kanyang hamon kay Dubi. Napakatitiwala ni Qiyong Biluo. Paano siya nakakasigurado na siya ang mananalo?
Itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo at tumingin sa silhouette na gumagalaw sa kalangitan. Matalas ang ekspresyon sa mga mata ni Kyong Biluo na parabang sigurado siya na siya ang magiging pinakamataas na ranggo na disipulo ng Celestial Academy. Tubi, nasaan ka? Sabi ni Kyong Biluo. Ang kanyang boses ay walang tigil na lumiligid sa kapaligiran sa lahat ng direksyon. Umalangaw ito sa bawat sulok ng akademya para marinig ito ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, muling tumahimik ang kapaligiran. Sa di kalayuan, isang nakakatakot na enerhiya ng talom ang sumambulat. Sa kalangitan, mayroong isang maliwanag at dambuhalang talom na ilusyon na humihiwa sa kalangitan. Kaagad pagkatapos, napansin ng karamihan na sa gitna ng ilusyon ng talom na iyon, mayroong isang solong silhouette, ito ay si Dubi. Ang kanyang ekspresyon sa mukha ay mukhang napakatalim, tulad ng isang talom. Si Dubi ay pumailan lang sa himpapawid at kalaunan ay nakarating sa pampublikong plaza kung saan nagtipon ang lahat. Ang dambuhalang blade illusion na iyon ay nakapalibot sa kanya habang siya ay gumagalaw, siya ay sumanib sa kanyang talom at isa sa napakalaking talom. Nararamdaman ng karamihang nasa lupa ang nakakatakot na enerhiya ng talom sa kanilang balat, ito ay lubhang brutal. Mukhang magiging pambihira ang labanan. Lahat ng tao sa karamihan ay mukhang naiinip na panoorin ang labanan. Si Kyong Biluo ay mayabang at may tiwala sa kanyang mga kakayahan, si Dubi ay mabilis, mabangis at sobrang agresibo, ang labanang iyon ay tiyak na magiging isang labanan hanggang sa kamatayan. Sa frame ng hindi maiiwasang paghaharap na iyon, gustong makita ng mga tao kung sino ang magiging unang ranggo na disipulo ng akademya. Sino ang mapupunta sa pinakamataas na posisyon, si Kyong Biluo o si Dubi? Dubi, pagkatapos nito, hindi ka na magiging pinakamahusay na disipulo ng akademya. Sabi ni Kyong Biluo habang nakatingin sa talom ni Dubi. Gaya ng dati, puno siya ng kumpiyansa. Kung mangyayari ito o hindi ay hindi nakasalalay sa iyong malaking bibig. Ngayon, kung matalo mo ako, mauuna ka sa rangkang, syempre, hindi ako mauuna. Sabi ni Dubi sa sobrang agresibong tono. Siya ang naging unang ranggo sa akademya sa mahabang panahon, ang pagkawala sa pinakamataas na posisyon ay isang kahihiyan. Hindi lang kita matatalo ngayon kundi matatalo ko rin sina Wen Aozu, Du Guxiang at Lin Feng. Ipaglalaban ko silang lahat at ipapaalam ko sa lahat kung sino ang pinakamahusay na estudyante ng akademya. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Noong nakaraang pagkakataon, nakipaglaban si Du Guxiang kay Lin Feng at hindi nakayanan ng isang suntok. Hindi tayo makakalaban ni Du Guxiang. Si Wen Aozu ay hindi mahina ngunit siya ay nasa ikasyam na layer ng Lin Qi, hindi siya lumakas at mas mahina pa rin kaysa sa amin. Ang isa lamang na kumakatawan sa isang tunay na banta para sa amin ay si Lin Feng, ngunit kahapon ay lumabas ako upang makipaglaban sa kanya. Siya ang unang taong lumaban sa talom ko. Hindi malayo sa amin ang lakas niya pero isang hampas lang ang kaya niyang labanan, yun lang. Kung kaya mo akong talunin, hindi mo kailangang talunin ng iba sa akademya. Mayabang at egocentrically na sabi ni Dubi. Sa kanyang mata, sa gitna ng tatlong iba pa, wala ni isa sa kanila ang makahawak ng sulo sa dalawa sa entablado. Kahit na medyo sanay si Lin Feng, sa lakas na nakita ni Budi, hindi pa rin kayang makipagkompetensya ni Lin Feng sa kanila. Nang marinig ng mga tao ang Dubi, sila ay natigilan. Sa katunayan, bago umalis si Lin Feng patungong Yangzhou City, natalo niya si Du Guxiang sa isang galaw. Kahit na maraming oras na ang lumipas, hindi pa rin kayang makipagkompetensya ni Du Guxiang kay Lin Feng. Bukod pa rito, sa mga taong ito, si Lin Feng ang tanging taong pinahahalagahan ni Dubi. Gayunpaman, naisip pa rin niya na isang blade attack lang ang kaya ni Lin Feng. Isang talong lamang, ang pangalawa ay papatay sa kanya. Kung matalo ni Kyong Biluo si Dubi, kaya niyang talunin ang lahat. Hindi na niya kailangan pang lumaban. Maaari siyang agad na maging nangungunang disipulo ng Celestial Academy at tamasahin ang lahat ng kaluwalhatian na nararapat dito. Mas maganda sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang sayangin ang oras ko. Sabi ni Kyong Biluo sa malamig na paraan at pagkatapos ay idinagdag. Dubi, lumaban tayo. Tumaban ka, tumaban ka, tumaban ka. Galit na sigaw ni Dubi na parabang naging baliw. Ang kanyang talom ay kumikislap sa hangin at isang walang katapusang dami ng enerhiya ng talom ang lumitaw. Isang napakalaking blade spirit ang lumitaw sa likod ni Dubi na pinagsama ang kanyang talom. Ang puwersa ng talom at chi ay sumalakay at binomba ang kapaligiran, dumiretso patungo sa Kyong Biluo. Gayunpaman, hindi gumagalaw si Kyong Biluo. Nakakatakot na lakas. Naisip ng mga tao sa karamihan habang ang kanilang mga puso ay nagsimulang manginig. Hindi nakapagtataka na si Dubi ay naging pinakamataas na ranggo na disipulo ng akademya sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang reputasyon ay karapat-dapat. Kahit na gumamit ka ng mas malakas na blade energy, ano? Sabi ni Kyong Biluo habang malamig na kangiti. Ang kanyang blue void spirit ay lumitaw bilang mga random na patak ng ulan. Ang mga patak ng ulan na ito ay dahan-daang nagsimulang bumalot sa buong katawan ni Kyong Biluo. Ito ay isang walang ulap at maaraw na araw ngunit hindi sa paligid ng katawan ni Kyong Biluo, tila bumuhos ang ulan sa paligid niya, ngunit hindi ito umabot sa lupa. Ang enerhiya ng talom ay papalapit sa mga patak ng ulan, ngunit nang sila ay nagbanggaan ay nawala ang enerhiya ng talom. Lahat ng patakang ulan ay biglang nagmistulang lawa. Paano niya magagawa iyon? Napakakomplikado ng espiritu ni Kyong Biluo. Naramdaman ng mga taong nanonood na bahagyang kumirat ang kanilang puso sa isang segundo. Si Kyong Biluo ay hindi gumagalaw, ang enerhiya ng talom ay tumagos sa mga patak ng ulan at nawala. Nagkataon lang, yun lang, sabi ni Dubi habang nakangiti ng malamig. Sa himpapawid, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang braso at ibinaon ang lahat ng kanyang blade energy at ang kanyang blade spirit's power sa kanyang braso.
Sa sandaling iyon, nag-transform si Dubi sa isang napakalaking talem, isang napakalaking nakamamatay na talem. Nagsimula siyang maglakad ng matulin sa himpapawid, kumakalat ang mga ingay na sipol sa kapaligiran. Si Dubi ay parang talong lamang na lumilipad patungo sa Kiyong Biluo. Sabay sa paglipas ng panahon, ang kanyang braso ay nalaslas na may ilusyon ng isang napakalaking talem na sumasakit sa kapaligiran. Blue Void Raindrops. Mabilis na sabi ni Kiyong Biluo. Ang mga patak ng ulan ay biglang nagsimulang lumabas mula sa kanyang espiritu at sumalakay sa kapaligiran na parang nagsimulang umulan. Ang dambuhalang talem ay bumagsak sa ulan. Ang talem ay nakaramdam ng isang surge ng lumalaban na puwersa sa loob ng ulan, ang talem ay dahan-dahan lamang na umuusad. Ang walang katapusang Blue Void Rain na iyon ay tila nagbigay ng kamanghamanghang proteksyon. Kasabay nito, nagsimulang tumakbo si Kiyong Biluo pasulong at malamig na sumigaw. Blue Void Underworld. Sa isang iglap, bumagsak mula sa langit ang isang asul na walang laman na may mga patak ng ulan at agad na lumitaw sa hangin sa itaas ng Dubi at pagkatapos ay binalot ng ulan ang kanyang katawan. Ang paglitaw ng katawan ni Dubi ay makikitang napapalibutan ng mga patak ng ulan. Mukha siyang nagtataka. Nag-transform si Dubi sa isang talon na sumipol sa ere, gayunpaman, nang bumangga ito sa tabing ng ulan, nagsimulang manginig ng husto ang kanyang katawan. Siya ay bilanggo sa loob ng Blue Void Raindrops na parang ito ay isang kulungan. Ulan ng Underworld. Mamatay. Malamig na sigaw ni Kiyong Biluo. Nang sabihin niya ang salitang, mamatay, biglang nagiba ang mga patak ng ulan. Ang mga patakang ulan na ito ay hindi na ulan, sila ay naging mga talon na matatalas. Cut. Galit na sigaw ni Dubi. Nagsimulang magningning ang kanyang katawan na may walang katapusan at nakasisilaw na liwanag. Napuno ng maliwanag na blade light ang kapaligiran sa paligid niya, kaya hindi malinaw na makita ng mga tao ang nangyayari sa loob. Ngunit sa isang iglap, lumitaw muli ang silhouette ni Dubi. Nakatayo pa rin siya sa langit, ngunit walang tigil ang pag-agos ng dugo mula sa mga sugat sa buong katawan. Puno siya ng dugo mula ulo hanggang paa. Nakakatakot. Nanginginig ang mga tao sa karamihan. Ang Blue Void na espiritu ay napakalakas. Hindi dito makakalaban ni Dubi. Si Kiyong Biluo ay ang pinakamahusay na disipulo ng Celestial Academy. Ang walang kapantay na RTL God, unang yugto. Kabanata 330, ang distrito ng Dongli. Natalo ako, sabi ni Dubi habang nakatingin kay Kiyong Biluo, na mukhang sobrang mapagmataas at mayabang. Mahina ang boses ni Dubi. Siya ay natalo at ito ay isang matinding pagtatalo. Ang Blue Void Underworld at Blue Void Spirit ni Kiyong Biluo ay napakalakas. Mahigpit niyang naisasara ang mga bahagi ng kapaligiran. Ang kanyang Blue Void Raindrops ay maaaring maging hole ng mga patak ng ulan. Bukod pa rito, kapag may bilanggo sa loob ng kulungan na iyon, maaari nitong baguhin ang mga patak ng ulan sa mga talom na hugis labahan na umatake sa bilanggo. Kung medyo mahina si Dubi, namatay na siya. Mula ngayon, ang pinakamahusay na disipulo ng Celestial Academy ay ikaw, Kiyong Biluo. Malungkot na sabi ni Dubi. Siya ay palaging naging una sa rangkang ng Celestial Academy. Bukod dito, isa rin siya sa mga unang estudyanteng nakalusot sa layer ng Lingqi at pumasok sa layer ng Zuanqi. Akala niya noon, kung hindi niya magawa ang isang bagay, mas mababa ang kakayahan ng ibang tao. Gayunpaman, si Kiyong Biluo ay palaging isang henyo at palaging isang malapit na pangalawa. Si Kiyong Biluo ay palaging introvert, maingat na nagsasanay ng cultivation, ngunit pagkatapos niyang masira ang Zuanqi layer, siya ay naging ganap na kakaibang tao. Siya ay naging labis na mayabang, at pagkatapos na makapasok sa Zuanqi layer, agad niyang hinamon si Dubi sa isang labanan. Inakala lang ni Dubi na si Kiyong Biluo ay naging mayabang sa tagumpay. Ngunit ang katotohanan ay iba sa inaasahan, napakadaling natalo ni Kiyong Biluo si Dubi. Hindi man lang niya sineseryoso ang laban. Pareho ang iniisip ng mga tao kay Dubi. Hindi makalaban ni Dubi si Kiyong Biluo. Kung si Kiyong Biluo ay hindi ang pinakamahusay na estudyante ng akademya, sino pa kaya ito? Wen Aozu, Du Guxiang, Lin Feng, nasaan sila? Malamig at mayabang na sabi ni Kiyong Biluo habang nakatingin sa mga taong nasa lupa. Kung ang mga taong ito ay dumating, hindi mag-iisip si Kiyong Biluo na makipaglaban sa kanila, iyon ay isang paraan para ipakita niya sa mga tao kung gaano siya kalakas. Gayunpaman, walang sumagot. Hindi man lang nakayanan ni Dugu. Siyang ang isa sa mga pag-atake ni Lin Feng, paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na lumapit at lumaban. Hindi lang nagabala si Wen Aozu na pumunta. Tungkol kay Lin Feng, nasa kanyang cultivation room pa rin siya. Isang grupo lang sila ng walang tao. Gaya ng inaasahan, bukod sa Dubi, hindi na rin ako makakalaban ng iba. Lahat sila ay maliliit na insekto, sila ay walang halaga nang matapos na insultuhan ni Kiyong Biluo ang iba pang malalakas na disipulo, nagsimula siyang maglakad palayo. Pagkaraan ng maikling sandali, nawala ang kanyang silhouette sa larangan ng paningin ng mga tao. Habang nakatingin sa nawawalang silhouette, kumikislap ang mga mata ng mga tao. Ang Imperial City ay talagang buhay na buhay at animated. Kahit na si Kiyong Biluo ay nakalusot lamang sa Zuanqi layer, sa kanyang kamanghamanghang malakas na espiritu, tiyak na makakalaban niya ang 8 matataas na opisyal. Sa wakas, may isang tao na kasing halimaw ng 8 matataas na opisyal sa Celestial Academy. Habang tinitingnan ang nawawalang silhouette, puno ng pagkabigo ang mga mata ni Dubi. Pareho silang nasa Zuanqi layer, bukod pa, nakalusot siya sa Zuanqi layer bago ang Kiyong Biluo, ngunit may malaking agwat pa rin sa pagitan nila, napakalakas ni Kiyong Biluo. Ang espiritu ni Kiyong Biluo ay nagbigay sa kanya ng malaking kalamangan sa labanan, ito ay malinaw sa isang sulyap lamang. Ang espiritu ng talon ni Dubi ay napakalakas din ngunit ang espiritu ni Kiyong Biluo ay nagkulong sa kanya.
Nang napakadali na hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na pasukin ang kanyang espiritu ng Talem. Sa sandaling iyon, isang dagandong na ingay ang lumabas sa kapaligiran at bumasag sa katahimikan. Nakikita lamang ng mga tao sa silid ng cultivation tower bukas mismo. Maya-maya pa ay lumitaw ang isang gwapong binata. Nakasuot siya ng mahabang puting tiangpaw, ang buhok niya ay nililipad ng hangin. Ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay mukhang malalim at mapagmataas. Lin Feng. Ang mga tao ay namangha. Lumabas si Lin Feng sa cultivation room. Eksakto sa sandaling umalis si Qiyong Biluo. Sinasadya niya ba iyon? Akala ng karamihan. Hinamon ni Qiyong Biluo si Lin Feng at ang iba pa, malamang na hindi narinig ni Lin Feng ang balita, ngunit hindi siya nagpakita. Hindi kaya hinintay niyang umalis si Qiyong Biluo at saka lumabas, parang gusto niyang iwasan si Qiyong Biluo. Ngunit naiintindihan ng karamihan kung bakit gustong iwasan ni Lin Feng si Qiyong Biluo. Si Lin Feng ay may lakas lamang ng Ling Chi layer, ang pakikipaglaban sa isang cultivator ng Zuan Chi layer ay kapareho ng pagpapakamatay. Si Qiyong Biluo ay napakalakas at iyon ay isang katotohanan. Si Lin Feng ay maaari nang maglagay ng pressure kay Dubina. Kahanga-hanga na, nang lumabas si Lin Feng sa kanyang cultivation room, napansin din niya ang mga taong nakatingin sa kanya. Hindi niya maiwasang magulat. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang mga tao at nagsimulang umalis. Teka. Sa sandaling iyon, isang boses ang lumabas sa kapaligiran na nagpatigil kay Lin Feng. Ano sa palagay mo, malakas ba o hindi ang mga espiritu ng Talem at espada? Tanong ni Dubi, ang kanyang espiritu ay isang blade spirit at si Lin Feng ay isang sword cultivator, sa isang tiyak na lawak, sila ay kabilang sa parehong kategorya ng cultivator. Siyempre, opinyon lang iyon ni Dubi. Kahit na nag-practice si Lin Feng ng mga kasanayan sa espada, wala siyang espiritu ng espada. Siyempre, sumagot si Lin Feng nang hindi man lang iniling ang kanyang ulo. Kung gayon, bakit ako natalo ni Qiyong Biluo ng ganoon kadali? Hindi man lang ako nagkaroon ng kahit kititing na pagkakataon. Tinanong ni Dubi si Lin Feng ngunit parang tinatanong niya ang kanyang sarili. Ang kanyang pananampalataya sa mga Talem ay nayanig. Ang lakas, anuman ang resulta ng isang labanan, ay hindi lamang konektado sa espiritu. Kung matalo ka ni Qiyong Biluo, hindi lang dahil sa espiritu mo. Ang determinasyon at antas ng kakayahan ng isang tao ay mahalaga din para manalo sa isang laban. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Ang espiritu ay isa lamang sa mga bagay na maaaring maka-impluwensya sa daloy ng isang labanan. Ito ay hindi isang ganap na tagapagpahiwatig kung sino ang mananalo sa isang labanan. Halimbawa, hindi kailanman matatalo ng isang cultivator ng unang layer ng Ling Chi ang isang cultivator ng layer ng Zuan Chi. Kahit na pagdating sa mga cultivator ng parehong antas, ang isang napakalakas na determinasyon, lakas ng loob, tapang, pagtuon at antas ng kasanayan ay ang lahat ng mga salik na maaaring matukoy ang kinalabasan ng isang labanan. Bukod dito, ang mga salik na ito ay walang kinalaman sa espiritu. Iyon ang opinyon ni Lin Feng na tumutugma sa kanyang personalidad. Kahit na mayroon lamang siyang lakas ng layer ng Ling Chi, gagamitin pa rin niya ang kanyang espada para labanan ng isang cultivator ng layer ng Zuan Chi tulad ni Dubi. Nangangahulugan ba ito na ang sword spirit ni Lin Feng ay mas malakas kaysa sa blade spirit ni Dubi? Siyempre hindi. Wala siyang sword spirit. Ang ibig mong sabihin, bilang tao, hindi ko kayang kalabanan si Qiyong Biluo, at wala itong kinalaman sa ating espiritu. Medyo malamig ang boses ni Dubi at nagsimulang lumutang ang blade energy sa katawan ni Lin Feng. Tinatanong niya si Lin Feng dahil nagdududa siya sa kanyang sarili at sa kanyang espiritu. Bukod dito, natalo siya ni Qiyong Biluo, ngunit hindi niya kayang tiisin ang mga salitang iyon na nagmumula sa bibig ni Lin Feng. Tinanong mo ako at sinagot kita. Sinasabi ko lang sa iyo ang mga naranasan ko, sabi ni Lin Feng nang mapansin niya ang galit ni Dubi. Hindi pinabulaanan ni Lin Feng ang mga salita ni Dubi at sa halip ay nagsimulang lumamig ang kanyang boses. Si Dubi ay natalo ni Qiyong Biluo at ginagamit si Lin Feng para ilabas ang kanyang galit, kaya ba niya itong hiyain at ay bully ayon sa gusto niya? Nagtanong si Dubi kay Lin Feng at hindi man lang naramdaman ni Lin Feng na tumugon ngunit binigyan pa rin siya ng matapat na sagot. Napakayabang. Huwag mong isipin na dahil medyo sikat ka, maaari mong ipaalam ito sa iyong ulo. Ang katotohanan na maaari mong labanan ng isa sa aking mga pag-atake ng Talem ay hindi nangangahulugan na maaari mong labanan ang pangalawang isa. Sabi ni Dubi sa malamig na paraan. Malinaw niyang pinagbantaan si Lin Feng. Mayabang. Si Lin Feng ay malamig na nakangiti sa kanyang puso. Sa araw na iyon, itinigil ni Lin Feng ang kanyang pag-atake sa Talem, ngunit maaaring naisip ni Dubi na isang atake lang ang makakaligtas ni Lin Feng. At higit pa doon ay naisip niyang hindi siya maaatake ni Lin Feng bilang kapalit. Si Dubi ay parang mayabang at nananakot. Gusto niyang mabawi ang prestihiyo na nawala sa kanya noon at ginagamit si Lin Feng bilang stepping stone. Naranasan na niya ang matinding pagkatalo laban kay Qiyong Biluo at kailangan niyang mabawi ang kanyang imahe. Sa 3 araw, ako, si Lin Feng, ay maghihintay sa iyo dito. Sa sandaling iyon, titingnan natin kung makakaligtas ako sa pangalawang pag-atake. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Maya-maya pa ay nagsimula na siyang umalis. Gayunpaman, nang marinig ng karamihan si Lin Feng, sila ay natigilan. Si Lin Feng ay katulad ni Qiyong Biluo, hinahamon niya si Dubi. Sinabi ni Dubi na si Lin Feng ay mayabang at na hindi siya makakaligtas sa pangalawang pag-atake ng Talem, ngunit ngayon ay hinahamon siya ni Lin Feng. Ang distrito ng Dongling ay matatagpuan sa pinakasilangang lugar ng Imperial City. Ang burol ng Dongling ay mayroon ding taas na ilang libong metro. Mula doon, ang mga tao ay maaaring tumingin sa malayo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang silhouette ni Lin Feng sa Dongling Hill ngunit hindi niya tinatangkilik ang tanawin.
Sa halip, nakatayo lang siya, nakatingin sa langit. Ilang sandali bago, maaaring lumaban si Lin Fang laban sa nasugatang Dubi, ngunit pinili niyang maghintay. Noong nasa cultivation room pa si Lin Fang na nagsasanay, tinatanong niya ang kanyang sarili kung anong bagong kasanayan ang dapat niyang matutunan. Isang pulgada na lang ang layo niya mula sa pagpasok sa Zuan Chi Layer. Anong kasanayan ang dapat niyang sanayin upang labanan ang Zuan Chi Layer at mas mataas? Tiwala si Lin Fang na hindi magiging isyu ang pagpasok sa Zuan Chi Layer. Sa sandaling iyon, ang kanyang problema ay ang pagpili ng angkop na kasanayan upang matutunan. Ang cultivator ng Zuan Chi Layer ay nagbigay sa kanya ng maraming napakalakas na kasanayan mula sa kanyang mga alaala. Mayroong maraming mga kasanayan sa antas ng Zuan, at kahit na mga kasanayan sa antas ng Tian, ngunit ang problema ay, makakalusot ba si Lin Fang sa layer ng Tian Chi? Wala ring problema sa uri ng kasanayang matututuhan niya. Maaaring matutunan ni Lin Fang ang lahat ng uri ng mga kasanayan at diskarte. Ang kanyang celestial spirit ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ng advanced comprehension. Maaari siyang magsanay ng iba't ibang kasanayan sa kamay upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan sa panahon ng hindi armadong labanan. Dalubhasa na siya sa paggamit Jimbe espada at mas malakas na siya kaysa sa karamihan ng mga cultivator ng espada. Dapat ba siyang pumili ng kasanayan sa espada? Maaari siyang magsanay ng anumang uri ng kasanayan. Hindi yun ang problema. Ang tanging problema ay hindi siya makapagpasya kung anong uri ng kasanayan ang dapat matutunan.